Hanggang saan umaabot ang desperasyon ng isang tao? Makaligtas lang at mabuhay. Ayon sa kwento, normal na tao lamang ang mga bampira noon. Kabilang sila sa mga mahihirap na kinalimutan at pinabayaan pagkatapos ng digmaan. Sinusulat lang sa kasaysayan kung sino-sino ang nagwagi, pero hindi pinapangalanan ng mga naiwan. Upang ipagpatuloy ang buhay na sinira ng gera. Ang mga sundalo, may rasyon, samantalang ang mga biktima ay katabi ang malalamig na bangkay ng mga kapamilya at kapitbahay. Wala nang matitirhan, walang mapagkukunan ng pagkain at tubig. At kapag ang gutom at uhaw ay umabot na sa sukdulan, kahit ang pagkain ng kapwa-tao, hindi na ganun kahirap gawin. Kahit konting dugo lamang, sapat upang maibsan ang gutom. Lalo pat hindi nila matanaw kung kailan darating ang tulong. Nasanay na ang konstitusyon ng tao sa dugo. Naging sensitibo sa sikat ng araw. Humaba ang pangil para mas mapadali ang pag-inom. Naging mas malakas upang makatakas sa pagtugis ng iba. At doon tinawag silang bampira. Pumagitna ang mga engkantados at ilang babaylan upang maibalik sila sa dati. Subalit naging permanenteng sumpa ang mahikang dumikit sa kanila. Mas lalo silang lumakas. Nagkaroon ng mga kakayahan na hindi pwedeng bastahin. Parami ng parami ang gustong masalina ng ganitong klaseng kapangyarihan. Nariyan naman ang hukom ng sambahayan. Isang grupo ng mga taong gustong ubusin ang lahat ng taong lobo at mga bampira sa mundo. Isang abnormalidad ang wangis tao, subalit asal halimaw kung kaya't dapat silang ubusin. Sa lugar ng Martan, isa sa mga pinakaiingatang kwentong bayan ay ang pagtatago ng mga bampira sa kanilang bundok. May mga nilalang na pinasadyang magwangis tao at hindi sukatan ang pagkakaroon nila ng kapangyarihan para ipilit na sila'y masasama kahit pa may likas namang mababait sa mundo. Don't judge the book by its cover. Yun ang sabi ng mga modernong tao. Tinapos ng dalagang si Mitzi ang pagsasalaysay para kay Amaya. Narinig mo naman yung balita tungkol sa naligaw na flight natin, di ba? Nag-crash sila sa nagyayelong Antarctica at walang ibang napagkunan ng pagkain kundi ang bangkay ng kasamahan nilang namatay dahil sa lamig. Na-rescue sila. Imagine mo na lang kung ano sistema nun. Yun nga lang, walang rescue team na darating. Pangungumbinsi nito. Oo, narinig ko na yan. Pero ewan, hindi ako naniniwala sa mga vampira. Kung sa aswang pa siguro, oo. Sa mga palabas lang naman yan may ganyan eh. Inipit niya sa tenga ang ligaw na tikwas ng buhok bago nagpatuloy sa pagpapakain sa batang si Milo. Itong si ate mo, Milo, masyado nagpapaniwala sa kung ano-ano. Ngumiwi ang babae dahil sa kanyang panunukso. Sige nga, kung para sa'yo totoo ang aswang, bakit ang vampira hindi? Matagal nang sabi-sabi sa amin dito sa Martan na may isang pamilya ng vampira ang nagtago sa kabundukan para makatakas sa mga tumutugis sa kanila. Tumawa ang isang ginang bago lumapit kay Milo. Parte na ng tradisyon namin ang pag-aalay ng manok sa paanan ng bundok. Hindi namin sila sinasamba. Pero bilang pareho kaming namumuhay dito, respeto na lang para sa isa't isa. Pag-imporma nito, napalunok si Amaya. Hindi niya inasahan na sa taong ito, may mga lugar pa rin talaga sa mundo na nagpapaniwala sa mga kababalaghan. Tumango na lamang siya bago tinapos ang pagsubo ng pagkain kay Milo. O ayan, nabusog ka ba? Tanong niya sa bata. Nag-thumbs up ito sa kanya bago sumibat. Salamat sa iyo, Amaya ha. Laging nalilingat ang batang yan. Konting kaluskus lang. Agad nagtatatakbo, naghahanap ng kalaro. Hindi pa makausap ng maayos kasi pabago-bago ang isip. Sabi ng ginang. Ayos lang po, Nay. Kayo po, pinatuloy niyo ako dito kahit pa hindi niyo ako kamag-anak. Kaya maraming salamat po. Napangiti ito sa kanyang sinabi. Magkaibigan kayo ni Mitzi, kaya syempre tanggap ka dito at magaan ang loob ko sa'yo. Kung ibang tao pa yan, hindi ko papayagan na subuan si Milo.
Kaya salamat, iha. Mahilig sa adventure yang si Amaya, ma. Gustong-gusto niya na ine-explore yung kalikasan. Ngayon nga, susubukan naming hanapin yung nakatagong kuweba sa bundok. Agad nagbago ang ekspresyon ng matanda. Mitzi, alam mo naman bawal yan, hindi ba? Sino ba nagsabing bawal, ma? Di ba tayo-tayo lang din? Malay natin, maging sikat na tourist spot ang Martan oras na makita namin kung saan banda yung kuweba. Naghanda na po ako ng alay na dadalhin. Huwag kayong mag-alala. Sagot ni Mitzi sa ina. Naging alanganin ng ngiti ni Amaya dahil mukhang ayaw pumayag ng nanay nito. Ngunit sa huli, wala nang nagawa ang ginang dahil pagkatapos maghanda, dumiretso na sila tungo sa paanan ng bundok. Kamusta ang lugar namin? Di na masama, di ba? Untag ng babae. Mababait ang mga tao, masasarap ang mga pagkain, tapos magaganda pa yung tanawin sa paligid. Pero hindi ka naman naniniwala sa mga kwentong bayan namin dito. Napangiwi si Amaya. Well, nakita mo na ba yung vampirang tinutukoy mo? Hindi pa. That doesn't mean na hindi sila totoo, okay? Bakit? Sa lahat ba ng napuntahan mong lugar, never kang naka-experience ng mga kakatuwang bagay, ha? Mga aparisyon, ganyan. Kung naniniwala kang may multo o mga elementong lamang lupa sa paligid, hindi malayong totoo rin na may mga vampira at taong lobo. Ang sagot ni Amaya sa tanong ni Mitzi, hindi pa. Sa tagal niya ng paglalakbay at paglilibot sa buong bansa, wala pa siyang napapansing kakaiba. Ang totoo niyan, mas komportable si Amaya kapag nasa gubat. Isa pa, hindi naman siya nagagambala. Fine, let's settle this. Hindi ako naniniwala pero hindi rin naman ako yung tipo ng tao na ginagawa yung mga bawal para lang maging basto sa isang lugar. I will always be respectful. Tumango naman si Mitzi at inalalayan siya sa pag-akyat. Matarik ang daan, kahit nasa bungad pa lang ng bundok. Matutulis ang bato at hindi pangkaraniwan ng mga punong nasa paligid. Para tuloy batang nabigyan ng candy si Amaya dahil excited na excited siyang lakbayin ang daan paakyat. Amaya, teka! Impit na sigaw ni Mitzi. Binalikan niya ito. Tara na? Mabigat ang dala nating bag. Halika, sa'yo itong isang manok. Ako ang gigilit sa leeg nila. Nagiwas ng tingin si Amaya. Hinintay niya matapos si Mitzi bago tiningnan ang dalawang manok na nakasabit sa puno. Di ka ba nasasayangan sa kanila? Tanong niya sa kaibigan. Hindi. Simboliko lang naman ang paglalagay namin ng ganyan dito sa baba ng bundok. Matagal na bago ako nakaakyat ulit dito. Ikaw naman ngayon ka lang talaga nagpunta ng Martan. Wala namang mawawala kung maglalagay tayo. Gaya ng sinabi ko, bilang pagrespeto sa nakasanayan ng mga tao sa amin. Ay, oo nga pala. Sorry ah. Itinikom ni Amaya ang bibig at nag-umpisang i-enjoy ang paligid. Tila ba nangungusap ang mga puno dahil sa pagkaway ng mga ito. Nagsisikantahan ng mga ibon at malamig ang simoy ng hangin. Ang ganda rito, Mitzi. Buhay na buhay ang lahat. Maligayang pahayag niya. Kinikilabutan talaga ako kapag ganyan ka. Anong buhay na buhay? Tayong dalawa lang naman na nag-iingay dito. Nabibingin na nga ako sa katahimikan. Inayos ni Amaya ang pagkakakabit ng bag at hindi na pinansin pa ang sinabi ni Mitzi. Sanay na siyang sa tuwing napagsasabihan. She just loved Mother Nature, yun lang. Siguro naging side effect na ito ng pagiging sabik niyang makita at makilala ang tunay na mga magulang. Ang alam niya, matagal na silang namatay sa isang car accident. Nung bata pa siya, kinahiligan ni Amaya ang paglalayas. Sa murang edad na 10, kapag nakakakita siya ng kagubatan, agad siyang tumatakbo papasok habang sinisigaw ang pangalan ng kanyang tunay na ina at ama. Yun ang dahilan kung bakit umabot na lang siya sa edad na 28. Hindi siya ganun kalapit sa kanyang foster parents na nasa ibang bansa na kasama ang mga tunay na anak. Sabi nila, may dalang swerte si Amaya. Mula kasi nung kupkupin siya na mag-asawa, nabiyayaan din sila ng kambal na anak. Hindi naman nag-imbot si Amaya dahil alam niya na iba ang saya kapag ang anak ay mula sa dugot laman ng dalawang nag-iibigan. Natigilan siya sa pagmumuni-muni nung pumalatak si Mitzi.
Naku girl, nawawala na tayo. Ha? Gulantang na tanong niya. Akala ko kabisado mo yung daan. Ang daan pababa, oo. Pero kung papunta sa kuweba, hindi ko na sure. Ikaw nga magbasa nitong mapa. Bumalik na tayo sa huling landmark na iniwan ko. Tinignan ni Amaya ang relo. Kumalma siya sa wakas sa tinanggap ang papel. May punit na ito sa magkabilang dulo. Mitzi naman, ikaw ba nagsulat nito? Ginamit mo yata yung siko mo sa pagdodrawing. Hindi naman tama yung mga linya, oh. Baliw, si Papa ko yung gumawa niya, susumbong kita sa kanya. Sorry na, para kasing sulat kami ng taong kaliwang pa ang gamit. Kanina siko, ngayon naman paa. O eto, nandito na tayo sa malaking bato. Nabura ang ngiti ni Amaya. Mitzi, 30 minutes ang ginugol natin papunta sa spot na yun kanina. Ngayon, 10 minuto pa lang ang lumipas. Narating agad natin ang landmark pabalik. Yumuko ang babae. Mabilis talaga kapag pauwi na. Mas mahirap ang paakyat kaysa pababa, okay? Alright, but that's 30 minutes. Umaarting maangas si Mitzi. Ganun talaga. Anyway, aakyat pa ba tayo o bukas na lang ulit? Ngumiti siya dito. Kinakabahan ka, no? Tara na habang maaga pa, kung bahala sa mapa. Dapat talaga nagsama tayo ng mga lalaki. Nope. Hindi natin masasolo ang ganda ng kalikasan kung marami tayong kasama. Isa pa, wala namang gustong sumunod sa atin kahit pasuhulan mo ng malaki. Mukhang marami silang ginagawa sa palayan ngayon. Dahil hindi mabasa ni Amaya ang ilang nakasulat sa mapa, napilitan siyang makiramdam sa paligid at saka lang pumipili ng daang tatahakin. Uy Amaya, walang daan dyan oh. Doon sa kabila may mga nakatumbang damo, ibig sabihin. Alam ko. Subukan muna natin dito. Di ba nga, tagong kuweba yung hinahanap natin? Kung dadaan tayo sa kilalang ruta, baka di natin mahanap. Sabagay. Basta kapag pampang na yung dyan, tumalikod na tayo ha, bumalik na tayo doon. O sige, tara na. Akin na yung kamay mo. Halos 2 oras silang naglakad. Lumukso sila pababa sa patag na lupa at nakita ang nagkalat na samot-saring bulaklak. May ganito pala sa amin? Ang ganda! Bulalas ni Mitzi. Oo nga no? Nagpaikot-ikot si Amaya. Tinakbo niya ang hangganan ng mga nakahilerang bulaklak. Hoy! Hintayin mo ako, Amaya! Sigaw ni Mitzi. Bilisan mo! Malakas ang kutob ko na nandito lang yung kuwebang yon. Narating niya sa wakas ang dulo. Napaupo si Amaya sa pagkadismaya nung makita ang malapader na bato sa harap. Pinalibutan nito ng mga gumagapang na ugat at linga. Hihikain ako sa yung babae ka eh. Hinihingal na sabi ni Mitzi. Ay, wala. Oo. Sumalampak siya sa lupa at nahihiyang umiti. Pasensya na kung umasa ka sa wala. Ito naman? Nakita mo yung malahar din na bulaklak sa unahan? Ang ganda-ganda dito. Pwede na gawing wedding venue. Kung engkantada lang ako, dito ako titiri. Natawa siya sa sinabi nito. Wala namang pumipigil sa'yo na tumira dito. Wala nga. Pero Inday, ang layo-layo sa paanan ng bundok. Para akong lalagnatin. Oo na. Ilabas mo na yung baon mo at kumain na lang tayo. Uminom ka ng tubig. Binuksan niya ang bag at pagod na sumandal sa malaking pader. Laking gulat ni Amaya nung tumagos siya at nagpagulong-gulong pababa. Amaya! Sigaw ni Mitzi. Nagkaroon ng gasgas ang pisngi ni Amaya. Mahilo-hilo rin siyang bumangon pagkatapos ang matagal na pagkakahulog. Ayos lang ako. Hindi, narinig ko may lumagutok eh. Huwag mong tiisin kung may masakit sa'yo. Teka, pababa na ako. Hindi rin natansya ni Mitzi ang dulas ng daan. Kaya, kagaya niya, gumulong din ito. Hinanda ni Amaya ang sarili sa pagbangga ng babae at sumalpok nga ito sa kanya. Naging kampante siya sa puwersa nito pero hindi niya inaasahan ang bigat ng kaibigan kaya sa pagtama ng dalaga, sumunod din ang kanyang pagkakahimatay. Matagal bago muling nagkamalay si Amaya. Narinig niya na lang ang pag-iyak ni Mitzi. Amaya, sorry na, gumising ka na please. Tinampal niya ang mukha nito. Ang ingay mo, baka mabulabog yung paniking nakatira dito.
Ay, nagkamali ka na rin sa wakas. Huwag ka mag-alala. Inilawan ko itong daan palabas. Wala namang kahit ano. Girl, sa susunod kung gusto mo mag-explore, igagapos na lang kita sa puno. Baliw. Natatawang sambit niya. Nahanap natin ang kuweba. Ito na ba yon? Ito na yun, di ba? Oo. Di ako makapaniwalang. Gino-joke time lang pala tayo ni Papa. Siguro peke yung mapang ginawa niya. Gawa-gawa niya lang yun para mapagod tayo sa paghahanap tapos umuwi na. Ngayon tinitignan ko yung sulat. Paikot lang naman sa bundok to napansin mo? Yup. Kaya free will na lang ang ginamit ko. Pareho lang din naman yun. Kapag wala tayong mahanap, edi umuwi. Tara. Sige tara. Ang lamig-lamig dito, Amaya. Kala ko nga, nag-enjoy ka na sa pagtulog Hinilot ni Amaya ang leeg. Tiniis ang sakit sa kasukasuan habang naglalakad. Nawili siya sa naglalakihang mga matutulis na bato, pati na rin ang mga gumagapang na insekto sa paligid. Hindi niya namalayan nung tinalian siya ni Mitzi ng lubid upang hindi sila mawala sa isa't isa habang namamasyal sa loob. Napunta siya sa pinakailalim na parte ng kuweba kung saan limitado ang hangin at napakalamig ng temperatura. Agad siyang nagmadali pabalik. Sa paghablot ni Amaya ng mga bato, nasugatan pa ang kanyang palad. Aray ko naman, sabi niya sa sarili, habang pinapatigil ang dugo gamit ang suot na damit. Nakarinig siya ng kaluskos pero masyadong masakit ang kanyang kamay para intindihin ang pinagmulan ng tunog. Nagulat na lamang siya nung may umabot sa kanyang palad. Isang maputlang kamay na halos magsilbing ilaw sa dilim. 5 nagyayelong mga daliri ang maingat kong humaplos. Sa isang iglap, inangat ng estranghero ang kamay ni Amaya upang linisin ang dugo gamit ang sariling bibig. Mitzi! Takbo! Sigaw niya habang tinutulak palayo ang binata. Matangkad ito, maputla at palagay niya. Hindi Pinoy dahil sa mukha at postura. Higit sa lahat, bakit hubot-hubad sa loob ng kuweba ang lalaki? Amaya! Anong meron? Umakyat na tayo, tara na! Impit na sabi niya nung maalalang nasa kuweba nga pala sila ngayon. Baka lumika ng bitak ang kanyang boses na maging mitsa pa ng pagkakaguho ng lugar. Hindi na lumingon si Amaya at dali-daling ginapang ang daan palabas. Sumunod sa kanya si Mitzi. Ano? Nakita ka ba ng vampiro sa loob? Nanindig ang kanyang balahibo dahil sa tanong nito. Buong lakas na hinila ni Amaya ang kaibigan at ilang minuto lang, narating na nila sa wakas ang bukana ng kuweba. Huminga siya ng malalim. May lalaking hubad-hubad sa baba. Meron! Totoo? Di ba kami nakatira pala dito tapos nakaabala pa tayo? Naitikom ni Amaya ang bibig. Oo nga pala. Masyado siya nagulat sa ginawa ng lalaking yon. Nakalimutan niya na, isa ang mga gubat sa pinagkukunan ng pagkain ng mga tao rito. Pasensya na, yung lalaki kasi, dinilaan niyo yung palad ko. Kita mo yung sugat ko dyan? Sumbong niya sabay pakita sa palad. Sumimangot si Mitzi. Wala namang kahit ano dyan sa palad mo, Amaya. Lagot, nabugbog yata talaga yung ulo mo kanina. Napalakas ang pagkakabunggo ko sa'yo, kaya ka nagkakaganyan, no? Kumipot ang labi niya. Gustong ipaglaban ang sarili kaso. Paano kung side effect nga talaga ito ng pagkakauntog? Isang yabag ang pumukaw sa kanilang atensyon. Inihanda ni Amaya ang pocket knife na nakakabit sa boots niya. Sino yan? Sigaw ni Mitzi. Magpakilala ka, huwag ka manakot kung ayaw mo isumbong ka namin sa lupon. Lumabas ang isang lalaki mula sa itaas ng malapader na harang sa kuweba. Nakasuot ito ng mahabang damit. Hindi masiguro ni Amaya kung ito nga nakita niya sa loob kanina. Masyadong madilim sa kuweba. Sino ka? Pag-uulit ni Mitzi. Lumundag ang lalaki at huminto sa harapan ni Amaya. Malinaw niya nakita na nakatali ang buhok nito. Matangos ang ilong. Makapal ang kilay. Mapusyaw na rosas ang kulay ng bibig nito. At itim naman ang balintataw ng mga mata. Kung hindi lang lagpas 6 foot ang taas nito at hindi rin ganun kalapad ang balikat, walang ikakatakot si Amaya. Yun nga lang, napakalaki nitong tao. Na-disturbo ka ba namin sa bahay mo? Lakas loob niyang tanong. Kumunot ang noo ng binata, kaya agad na lumambot ang kanyang tuhod.
Sorry na. Naliligaw kami ng kaibigan ko eh. Inilihis nito ang tingin at bahagyang umiti. Tinatanggap ko. Pahayag ng malalim nitong boses. Umatras si Amaya habang hila-hila si Mitzi. Dahan-dahan namang sumusunod ang lalaki. Tinatanggap ang alin, sir? Ang iyong alay. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng gaya mo, kaya tinatanggap ko. Tumigil si Amaya nang mapansin ang kakaiba sa mga bulaklak. Kanina naman, kalat ang mga ito. Pero ngayon, lahat ng makukulay na petals ay sa kanila patungo. Para bang nakamasid at naghihintay sa susunod na mangyayari. May kakaiba sa lugar na ito. Hindi normal, miski pa ang lalaking nasa kanilang harapan. Kaya dapat makaalis na agad sila. Hindi niya na binigyan pa ng atensyon ng gwapong binata at hinila paalis ang tila na hypnotize sa si Mitzi. Laking pasalamat niya nung hindi na sumunod ang lalaki. Kumaway lamang ito bago sumigaw. Pagkatapos mong umakyat ng ligaw dito, kusa ka namang aatras. Sino umakyat ng ligaw? Ako? Umirap si Amaya at tinignan ang palad na hanggang ngayon ay umiinit. Malakas ang kutob niya na ang lalaking yun ang dumilas sa kanyang kamay. Napasabunot siya sa sariling buhok nung makarating sa malayo. Loko yun? Siya ang tumikim sa kamay ko tas ako yung nanliligaw? Hindi na siya babalik sa kuwebang yun. Bahala na. Tila na engkanto naman si Mitzi nung makita ang estrangherong yun. Hindi tuloy siya nakapagtanong. Sino ba ang lalaking yun? Pagkarating sa paanan ng bundok, nagulat si Amaya nung mapansing papalubog na ang araw. Naibalik na rin sa tamang wisyo si Mitzi. Ba't tayo umalis? Baka hinahanap tayo ng si Kuyang Pogi, Kailangan niya ng tulong, sasigipin ko siya. Tumigil ka nga. May masakit ba sa'yo? Ba't parang naging sinto-sinto ka na? Nakatingin ka lang sa lalaking yun. Di ko rin alam, Amaya. Para kasing hinaplos niya ang puso ko. At kung masamang tao siya, magpapahaplos ka sa leeg tapos ayos lang sa'yo kung gamit niya itak? Ganon? Maldita ka, di ka naman ganyan Padabog siyang bumaba sa batuhan. Kasi parang hindi ka man lang nag-alala. Pareho nating hindi kilala ang kumag na yon, no? Amaya, wala naman siyang sinabing masama, di ba? Wala rin siyang ginawang masama sa atin. At saka kung totoong taga rito siya, edi bababa rin yun pagtagal. Kung hindi, edi mas maganda. Kasi ibig sabihin, hindi na kayo magkikita ulit. Kumabog ang puso ni Amaya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pakiramdam niya. May nakamasid sa kanyang kilos mula sa malayo. Binabawi niya na ang sinabi kaninang umaga. Ngayon naniniwala na talaga siya sa mga kababalaghan. Wala siyang ibang paliwanag kung bakit hanggang ngayon nag-aapoy ang kanyang palad. Naging mahirap ang gabi para kay Amaya. Hindi siya makatulog, lalo pat kumalat ang sensasyon mula sa kanyang kamay tungo sa kanyang katawan. Wala na siyang paki sa sinabi ni Mitzi na baka nag-iilusyon lang siya. Sa palagay ni Amaya, totoong may dumilas sa kanyang palad. Di kaya may rabies ako? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan nakatulala si Amaya habang sinusubuan si Milo. May mga pagkakataon na hindi niya sinasalok ang kutsara sa lugaw bago iumang sa bata kaya umiiling ito sa kanya. Tila ba boss na hindi satisfied sa kanyang trabaho? Pasensya na po, sabi niya sa bata. Tumango ito bago hinaplos ang kanyang pisngi. Naging tahimik ang buong paligid at nawala ang mga babaeng nag-uusap sa daan. Napalitan ng mga lalaking naghahasa na naglalakihang kutsilyo. Lumingon si Amaya para makita ang dahilan kung bakit. At nakitang paparating ang misteryosong binata mula sa kuweba kahapon. Halos kuminang ang balat nito sa sikat ng araw. At malamig pa rin ang asta sa lahat ng taong madadaanan. Focus ang titig nito sa kanya. Sa akin? Ano namang nagawa ko? Tumikim siya at nagpatuloy sa pagsubo kay Milo. Tumabi ang misteryosong binata sa kanya. Nakikita ni Amaya mula sa baba ang laylayan ng kakaibang kasuotan nito. Kaya pala hindi ka na bumalik. May anak ka na pala. Napapikit siya. Agad lumabas si Mitzi para kunin ang kapatid sa kanyang tabi. Amaya, sa loob lang kami. Paalam nito bago sumibat. Naiwan siya mag-isang haharap sa lalaki. Huminga si Amaya ng malalim
bago ito tignan sa mata. Anong kailangan mo? Ikaw dapat ang tanongin ko. Dinalaw mo ako, di ba? May kung anong mahi kasi yung dugo. Ngayon lang ako nakapaglakad sa labas nang hindi natatakot sa sinag ng araw. Wala nang nagawa si Amaya, kundi paliwanag dito ang nangyari kahapon. Hindi makapagsalita ang binata. Inoobserbahan nito ang lahat. Miski ang kanyang ekspresyon habang nagsasalaysay, minsang ginagaya nito. Kuha mo? Di kita kalala. Wala akong interes sa'yo. Sabi niya bago umirap. Bumakas ang lungkot sa mukha ng estranghero bago ito nag-iwas ng tingin. Dali-dali na umuwi ang ama ni Mitzi mula sa tindahan nito at agad na humarap sa lalaking katabi ni Amaya. Senyor, ano pong kailangan ninyo? Wala. Sumilay ang maliit na ngiti sa labi ng binata. Natagpuan ko na ang hinahanap ko. Maraming salamat. Kung ganun, alis na po kayo. Sumulyap sa kanya ang lalaki. Amaya, alis ka ba? Hindi pa. Ba't mo natatanong? Tinitigan niya ito ng mariin. Wala namang pakiang binata sa kanyang pagkainis. Nagawa pa nitong linisan ng laylayan ng suot bago umiling sa matanda. Hindi rin po ako aalis. Magsabi lang kayo kung may gusto kayo ipabili, senyor. Si. Gracias. Namilog ang mga mata ni Amaya nang makitang humugot ito ng kumpol ng gintong barya mula sa bulsa. Naging maayos ang pagtanggap ng mga tao sa akin dito. Ito ang ilang barya, sana'y makatulong. Malumanay na sabi ng lalaki. Nagsipulasan ng mga tao matapos maghati-hati roon. Hindi naman maisara ni Amaya ang bibig. Agad na napansin ng binata ang kanyang reaksyon, kaya ngumisi ito. Kung gusto mo, na mabigyan ng magandang buhay ang iyong anak, sumama ka sa akin. Marami ako niyan sa higaan ko. Nalukot ang kanyang mukha sa narinig. Ano ka, hari? Yang higaan mo gawa sa gold? Wow naman! Papagawan kita ng bulaklakin kung yun ang gusto mo. Hinila niya ang kwelyo ng binata. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Nagkamali nga kami ni Mitzi. Sorry! Pero harassment na itong ginagawa mo. Alam mo ba pwede kitang suntukin dahil dyan, ha? Ninamnam nito ang salita habang nakikinig. Harassment. Salitang Ingles yan, hindi ba? Ano ibig sabihin? Sasagot na sana siya nung bigla nitong takpan ang kanyang bibig. Wag. Ako na ang tutuklas. Baka isipin mo pang ako'y mahina. Bigyan mo ako na ilang araw. Aaralin ko. At mag-harassment tayong dalawa. Pinakawalan niya ito at namewang. Hindi malaman ni Amaya kung anong dapat niyang maramdaman sa pagkakataong yun. Bagamat tila loko-loko ang binata, mukha namang disente at may pera pa. Hindi kaya takas ito mula sa isang pasilidad sa malapit? Galing ka bang mental? Kalmadong tanong niya. Ipinilig ng lalaki ang ulo at madamdaming umirap. Ginaya nito ang kanyang pagre-react. Porque hindi ko alam ang salita. Masyado mong inabuso. Kapag ako natutong mag-Ingles. Oo na. Umaya siya sa pag-upo at naglahad ng kamay. Ako si Amaya, Amaya Sentinel. Ikaw, anong pangalan mo? Binaliwala nito ang kanyang palad. Mas piniling tumayo upang lumuhod sa lupa. Javier Manrique de Lara, iyong lingkod binibini. Lagot na, mukhang takas nga sa mental. Kaga ba to? Komento niya habang inaapula ang init na nararamdaman sa pisngi. Tumayo ka nga, ba't ka ba nagkakaganyan? Pwede naman magpakilala na hindi lumuluhod eh. Sikmat niya. Kung gagawin ko yan sa'yo, baka magalit sa akin ang aming mga ninuno. Tumuli sa kanya at ngumiti. Kailan kita makakagat? Napatulala si Amaya. Lumapit si Javier upang ibida ang mga gintong barya na nasa bulsa. Mabibili natin lahat ng gusto mo. Marami pa dun. Hindi ko nga lang mailagay dito dahil puno na. Alam mo bang, para ako naglalakad na may 3 paa? Gusto ko lang na makita mo ang yaman ko. Pagyayabang pa nito. Umirap si Amaya at tinampalang malamig nitong kamay. Malay ko ba dyan sa yaman mo? Baka nga peke pa yung mga yan eh. Gusto mong dumikit sa akin?
Siguro kasi gusto mo na buhayin kita, no? Tila na insulto ito ng lubos. Tumayo ang lalaki at tumingin sa kanyang mga mata. Narito ako bilang pagtanaw ng utang na loob sa'yo. Pero masama ang tingin mo sa akin. Sino hindi mainis sa bear? Alam ko na yung mga ganyan. Pauulanan mo ako ng mga peking regalo, tapos bubudulin. Huwag ako, umalis ka na dito. Kala mo dahil gwapo ka mabibiktima mo ako? Hindi, no? Umiling ang lalaki at sumulyap sa kanyang palad bago umalis. Lumabas si Mitzi pati na si Milo. Sinamaan niya ito ng tingin. Ba't iniwan mo ako sa labas? Tanong niya sa kaibigan. Ewan ko. Ayoko rin naman umalis, kaso naramdaman ko na parang bawal akong pumagitna sa inyong dalawa. Promise, hindi ko sinasadya. Natawa siya. Basta nariyan ang lalaking yon. Para ba nakokontrol niya yung isip mo? Natahimik ito kaya maging siya napayoko. Amaya, hindi kaya isa siyang takas sa mental? Pamumutol niya sa sasabihin nito. Yun lang yon. Isa pa tinaboy ko na siya, kaya malayong babalik pa yun dito. Nakaramdam siya ng konting lungkot, pero agad ding umayos si Amaya. Oo nga't naisip niya kanina na ang cute ni Javier kung kumilos at magsalita. Wala sa brusko nitong pangangatawa ng mahinahon na kilos at boses. Interesado siya sa binata subalit. Siya nga mismo, hindi may paliwanag kung saan butas to nang galing. Noong mga sumunod na araw, naging boring ang bakasyon ni Amaya. Panay ang sulyap niya sa bundok ng Martan. Iniisip kong kumusta na kaya si Javier. Ilang gabi siyang di makatulog kaka-imagine sa mukha nito at matikas sa pangangatawan. Mukhang malapit na siyang reglahin. Yun lang ang rason kung ba't na-attract siya sa isang lalaking hindi naman niya lubos na kilala. Mangunguha kami ng kabuti, Amaya. Umulan kanina kaya maraming tumutubo sa mga damo. Gusto mo bang sumama? Pag-aaya ni Mitzi. Agad siyang pumayag at minadali ang paghuhugas ng pinggan. Teka lang, patapos na. Magsuot ka ng bota kasi maputik sa pilapil ngayon. Tumango siya sa paalala nito. Pagdating sa palayan, sumabak siya sa paghahanap ng mushroom. Nung makarami-rami, nagunat din si Amaya para mawala ang pangangalay sa binti. Nasulyapan niya ang tila puting maligno na nakasilip sa kagubatan. Si Javier. Mitzi, heto. Magpapahinga lang ako saglit. Ang dami naman ito. Mabait ang lahat ng tanim kay Ate Aya. Komento ng batang si Milo. Dali-dali siyang tumakbo at nilapitan si Javier. Ba't ka nandito? Hindi mo pag-aari ang lupang ito. Masungit itong sabi. Ikaw, ba't ka lumapit? Nadismaya siya sa narinig. Gusto niya lang naman sanang kausapin si Javier pero mukhang hindi na ito interesado sa kanya. Tumalikod si Amaya at takmang babalik na kina Mitzi. Inabot ni Javier ang kanyang braso. Kung noon nababahala siya sa lamig nito, ngayon sanay na siya. Hindi ka naniniwala sa yaman na aking pag-aari. Heto, lahat yan. Huli ko mula sa pangangaso. Proud na anang binata. Nakahilera sa likuran niya ang sawa, mga ibon, usa, at meron pang baboy ramo. Natampal ni Amaya ang sariling pisngi. Seryoso ka, Javier? Hindi na babangon ng mga yan. Sinigurado ko. May kakainin na kayo ng anak mo. Hindi niyo na kailangan lumusong sa putik. Napangiti siya sabay ng pag-iling. Sinabi mo tanggap mo yung anak ko, di ba? Oh, batid ko hindi mo siya kadugo pero baka kinupkup mo. Kapatid yan ng kaibigan ko. Paglilinaw niya. Wala pa akong anak. Wala rin akong boyfriend. Hindi ako nandito para mag-adopt. Nagbabakasyon kami ni Mitzi. Nawala sa wakas ang pagkakakunot ng noon nito. Umirap muli si Amaya sabay nguso. Kumain ka na? Umusli sa labi nito ang matutulis ng ngipin. Nahigit ni Amaya ang paghinga, subalit mukhang hindi naman napansin ni Javier ang pagbabago sa bibig. Nagawa pang laruan ng dila nito ang dalawang pangil na nakalabas. Di pa. Umatras si Amaya, nakatunog si Javier, at malungkot siyang tiningnan. Alis ka na? Hindi ka ba natuwa sa mga nahuli ko? Paano ako matutuwa? Kahit ang dami-dami niyan.
Mukha ako naman ang binabalak mong kainin. Umingos ito at hindi gumalaw sa pwesto. Natigilan si Amaya. Talaga bang wala kang balak na patayin ako? Wala. O ba't ang tipid mo magsalita? Dapat nangangako ka. Sa isang kurap lamang, narating nito agad ang kanyang tabi. Umiling si Javier bago humawak sa kanyang bewang. Kung talagang gusto ko tang patayin, Amaya, sana kanina ko pa ginawa. Kung kailan hindi ka nakatingin, wala sa akin ang iyong atensyon. O kapag nakatalikod ka, pero hindi ko ginawa. Inis na sabi nito. Inilahad niya ang leeg at pumikit. Tinapik siya ni Javier sa noo. Ano ba ang ibig sabihin ng ginagawa mo? Oo, Legit? sabi nito. Kumunot ang noo ni Amaya. Sino nagturo sa'yo ng salitang yan? Sa kanyang pagmulat, nakita niya ang paglapit ng dalawang pangil ni Javier bago tumarak sa kanyang balat. Nilingat lang pala nito ang kanyang atensyon para masaksihan niya lahat na nangyayari. Naudlot ang sigaw ni Amaya at napalitan ng kakaibang kiliti ang sakit sa kanyang balikat. Napakapit siya kay Javier nung manghina ang kanyang tuhod. Sinalo siya nito at iniupo sa kandungan. Ilang minuto nagpapapalit-palit ang kirot at kiliti sa kanyang sistema bago umahon sa wakas ang binata. Ayos ka lang. Sinubukan niya magsalita pero pumiyok ang kanyang boses. Tumango na lamang siya at nag-iwas ng tingin. Pakiramdam niya, may ginawa silang maselang bagay. Namumula tuloy ang kanyang mukha dahil sa hiya. Isa kang vampira, Javier. Sinasabi ko na nga ba? Wala akong balak itago sa iyo ang totoo. Inayos ng lalaki ang strap ng kanyang damit. Hindi ko ugaling magpaalam sa ulam bago kumain. Pero para sa iyo, hahanap ako ng paraan. Natawa siya ng malakas. Nagbibiro ka ba? Oh, Tumayo sila. Nag-ayos ng damit si Amaya at tinignan ng kaibigan sa malayo. Nakikita mo ako sa lagay na to? malapit lang ang distansya. Para sa'yo, oo. Ngayon, lumalamig ang ulo ni Amaya. Ngayon lang dumikdik sa isip niya na vampira nga pala ang kanyang kaharap. Kailan ang sunod na kain mo? Ilang huli ng mga ganito. Kapalit sa ilang lagok ng dugo, Amaya. Iniwas niya ang tingin. Kahit isang baboy ra mo ayos na. Ibibigay ko kina Mitzi. Tutulungan kita sa pagbubuhat. Naging ganoon ang kanilang setup ng ilang araw. Pasan-pasan ni Javier ang mga nahuli sa gubat. Si Amaya naman, hawak ang isang kamay nito habang pauwi. Nakumpirma niya ang vampira si Javier. Ngayon tila may responsibilidad siya na panghawakan ng binata upang hindi ito makapanakit ng iba. Nakakahiyamang aminin, ngunit may parte sa kanyang puso na ayaw niyang makitang sinasaktan ng kung sino ang lalaki. Mabait naman ito, hindi gaya sa mga kumakalat na kwento patungkol sa mga vampira noon. Ano bang alam nila? Heto, ka-holding hands niya ang isa. Samantalang ang mga nalalaman ng iba, nagmula lang din sa pananakot. Bumalik ka na sa lungga mo. Sabi niya, nung maiwan silang dalawa sa daan. Sinalo nito ang kanyang kamay at hinalikan sa palad. Dadalaw ako bukas. Dadalan kita ng maraming ginto. Naalala ni Amaya na ilang araw na lang pala ang ilalagay niya dito. Mauuna siya umuwi habang si Mitzi magtatagal muna ng 2 pang linggo kasama ang pamilya. Paano na si Javier nun? Huwag ka na magdala ng ginto. Alam ko hindi ka scammer. Hindi ito nagtanong kung anong ibig sabihin ng salitang Ingles na yon. Kaya nang hinayang siya. Gusto mo bang malaman kung ano yon? Isinandal siya ni Javier sa pader ng bahay at hinalikan sa noo. Isa sa mga kakayahan namin ay ang mabilis sa pagkatuto. Kailangan namin yun para makasabay sa pabago-bagong panahon. Okay, edi ba't ka nakahalik dyan? Di ko alam. Umayos ito sa pagtayo at tagpagpag ng damit. Nakita ko yung lungkot sa mga mata mo. Aalis na kasi ako dito. Babalik na ako ng syudad. Tumango ang binata. Sasamahan kita. Talaga? Gagawin mo ba yun dahil sa akin? Parang gano'n na rin. Ano bang klaseng sagot yan? May 2 akong kapatid na nawawala, Amaya.
Nauna sila magising kasi sa akin. Kailangan ko silang hanapin, kaya sasama ako sa'yo. Nawala sa isip niya ang pag-iimbot. Sinapo niya ang pisngi nito. May dalawa pang vampirang nakakalat ngayon? Sa unang sulyap ba, malalaman mo agad na vampira ako. Marami kami nagkalat sa mundo niyo, Amaya. Nakakausap, nakakasalamuha, at minsan pa'y nagiging kaibigan. Hindi lahat masasama. Hindi rin lahat mabubuti. Kuha mo? Tinignan niya ito sa mata at tumango. Unang sulyap ko pa lang sa'yo, alam kong kakaiba ka. Baka ang iba, hindi ko makilala, pero ikaw alam ko. Sasama ako sa'yo. Hintayin mo ako sa pag-alis mo. Sige. Dali-dali siyang umakyat ng bahay at sinilip si Javier mula sa bintana. Nahuli niya ito nakatingala sa kanya kaya agad siyang umiti. Umuwi ka na sa inyo. Kumaway ang lalaki at sa isang iglap na wala. Kampanteng humiga sa kama si Amaya at napapangiti. Noon, sa kwento lang maririnig ang pag-iibigan ng isang tao at vampira. Ngayon, nangyari na ito sa kanya. Posible kayang may nararamdaman si Javier o baka naman ang tingin lang nito sa kanya, supply ng pagkain. Nasagot ang kanyang mga tanong sa paglipas ng natitirang araw niya sa Martan. Ipinaliwanag ni Javier kung paanong kabilang ang pamilya nila sa mga tinugis ng hukom ng sambahayan noon. Isang grupo ng mga taong layunin na ipuksain ng mga vampira at taong lobo. Kahit may sariling komunidad ang mga vampira, walang tiwala ang hukom sa kanila. Anyong tao subalit mas mabilis, mas malakas at umiinom ng dugo? Mahirap pagkatiwalaan ang mga kayahang ito. Kaya gano'n na lang kagustuhan nilang maubos ang lahi ng mga vampira at taong lobo. Sa madaling salita, may katotohanan ng kwento sa kanya ni Mitzi. Nagising si Javier, dala ng kanyang pagbisita. Bumukas ang bibig ng kuweba dahil kinilala siya nito bilang itinakdang kabiyak ni Javier. Nawalan ng bisa ang proteksyon ng yungib dahil bumangon na ang huling vampirang nakahimlay sa loob. Kaya pala gano'n na lang ang utang na loob mo sa akin. Sabi ni Amaya, habang binabangga ang balikat ni Javier sa paglalakad. Hindi lang dahil doon. Gaya na nabanggit ko, may kakaiba sa dugo mo. Nakakatagal ako sa ilalim ng araw at mabilis na numbalik ang lakas ko. Kahit pa matagal ako natulog sa kuwebang yon. Alam mo ba, ang ugnayan na meron tayo? Malay ko sa'yo, ikaw yan ang hahalik na lang dyan bigla eh. Hindi ako makakainom ng dugo ng ibang tao. Sa'yo lang, wala nang iba. Hindi kita sasaktan, hindi rin kita lulukohin. Naipilig ni Amaya ang ulo. Pamilyar ang sinabi ni Javier. Hindi niya mawari kung saan niya ito narinig. Noon kasi, baliwala lang sa kanya ang usaping kababalaghan. Dapat ngayon, maging masipag na siya sa pagtuklas upang makatulong. Hinihintay ka nila, Amaya. Hinarap siya ng binata sa hardin na may bumibisitang mga paru-paro. Tinutukoy mo ba yung mga butterfly? Baka maabala ko sila. Dito lang ako, Javier. Umiling ang lalaki. Hindi, labitan mo. Noong gawin nga ni Amaya, kusang lumipad ang mga ito. Papalapit sa kanya at nagpaikot-ikot. Natuwa siya sa ganda. Javier, kunan mo ako ng picture. Marunong na nga ng simpleng Ingles ang binata. Dahil sa pakikihalubilo sa mga taga-Martan. Kampante nitong kinuha ang cellphone ni Amaya sa bulsa at paisa-isang pinindot ang screen. Teka lang Hintay lang kayo saglit. Nangunot ang kanyang noo sa sinabi ng lalaki. Lumapit siya dito. Nako naman, tong cameraman ko naman. Panahon pa ng dinosaur ang huling gising. Biro niya. Napangiti si Javier. Pinwesto nito sa wakas ang phone at narinig niya sa wakas ang pag-click ng shutter. Patingin! Malinaw naman ang kuha ng binata. Hindi siya nakatingin sa phone, kundi sa mismong photographer kaya ganun na lang kalagkit ang kanyang ngiti. Napailing siya sa sarili. Kapag nakita ko ng mga katrabaho ko na nagkakaganyan sa isang lalaki, ako siguradong pagtatawanan ako ng mga yon. Komento niya sa isipan. Kumusta? Pwede na ako sumama sa syudad? Marunong ako makibagay. Sumusunod ako sa kung anong uso. Pagbibida ni Javier. Oo na, isasama na kita.
Sinabi mo rin naman noon na kapag hindi kita papayagan, susundan mo ako sa biyahe. Delikado yon. Isa pa, pumayag na ako magpakagat sa'yo. Responsibilidad na kita. Maangas na nagangat ng tingin si Javier. Hahanap-hanapin mo ako at ganun din ako sa'yo. Hindi natin pwedeng iwan ang isa't isa. Nagtatakbo palapit si Milo. Lumawak pa ang ngiti ni Amaya dahil ilang araw din siyang iniwasan ng batang ito dahil kay Javier. Ate Aya, friends mo yan nagpa-fly-fly? Oh, gusto mo ba silang hawakan? Pumagit na si Javier sa kanila matapos ang ilang minutong paglalaro. Ako na maghahatid sa bulilit na ito, Amaya. Sige huwag mong takutin Subalit hindi pa man lubusang nakakalayo ang dalawa. Naririnig na niya ang banta ni Javier sa bata. Milo, tama ba? Masyado ka pang bata para mag-ambisyon na sirain ang relasyon namin. Kung ako sa'yo, mag-aral ka na lang. Kumunot ang noo ng Chikiting. Ayos ka lang ba, senyor? Oo naman. Salamat sa pagtatanong. Huwag mo akong dinadala sa papalit-palit ng usapan, Milo. Umiling si Amaya. Handa na nga ba talaga itong pumunta ng syudad? Makalipas ang isang linggo, mabilis na nagkaroon ng IDs at iba pang papeles si Javier. Malayo ang naabot ng sandamakmak nitong ginto at koneksyon. Hindi lang pala talaga si Javier ang nag-iisang vampira sa mundo. Noon pa man may mga tinapos na degree ang binata at may sariling pagkakakilanlan. Sa tulong ng kapwa niya vampira, nagawa ng bagong bersyon ng mga papeles itong nagmula pa sa 18 siglo. Javier Manrique de Lara. Pagbasa ni Amaya sa ibinibida nitong ID. 34 years old? Wow, forever 34 yan. Oo. Ngumiti ito sabay tanggal ng cap. Bumungad sa kanya ang bagong gupit nitong buhok. Bumagay ba sa akin, Amaya? May appeal na si Javier noon. Noong sinauna pa ang suot nito. Pero ngayong nagbago ito ng bihis, pakiramdam ni Amaya, masyado itong advance para sa kanya. Sinong pinagkuhanan mo ng hairstyle? Yung lalaking bida sa Titanic. Sa pagdadamit naman, ginaya ko sa TV. Nakangiti naman si Amaya, pero may kakaibang pag-aalala sa kanyang sikmura. Ang pogi mo talaga. Paniguradong maraming magpapahagat sa iyo niyan. Nagsiselos ka? Napairap siya sa kawalan. Oo. Bakit, bawal? Gusto mo ikaw lang dapat, no? Bumuga siya ng hangin dahil sa kaba. Alam mo, mula nang dumating ka sa syudad, nagbago ka na. Mas nakakaasar ka na. Natawa naman ito. I was just asking. Hindi ko rin gusto na maasar ka sa akin. Malambing nitong sabi. Tinangay ng hangin ang inis ni Amaya. Tinignan niya lamang si Javier hanggang sa magseryoso ito. Sinabi ko na ikaw lang ang pwede kong pagkunan ng dugo at wala nang iba. May ugnayan tayo na hindi basta-basta nabuo lang. Amaya, ikaw ang karugtong ko. Isang kapares. O tawagin mo pang nakatakdang kabiyak. Nakompleto ang ritual nung lunukin ko ang dugo mula sa palad mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Amaya. Nitong mga nagdaang araw, nawili siya sa pagbabasa ng mga libro. Fated mate. Yun ang tawag nila. Ibig sabihin ba nito, siya lang ang para kay Javier habang buhay? Javier, 28 na ako ngayon. Paano kapag tumanda na ako, di na kita masasamahan? Nakatali sa akin ang buhay mo, Amaya. Mawawala ako kapag napano ka. At ganun din ikaw kapag namatay ako. Poprotektahan kita. Dahil ang bawat sakit na nararamdaman mo'y pipilipit sa lamang loob ko. Madismaya ka pa nga lang sa akin. Para na ako nilalatigo ng hiya. Napatango si Amaya. Alam niya na makasinauna ang pananaw ni Javier. Ganoon ito kung makitungo sa kanya. Hindi siya pinagbubuhat ng mabibigat. Hindi pinagbabayad. Kung mag-away man sila, pinipiling umalis kaysa makapagsigawan. At babalik lang kapag pareho na silang kalmado. Ayaw niyang bitiwan ng lalaking ito. Vampira man o hindi. Ramdam ni Amaya na swak sila sa ugali at pakikitungo sa isa't isa. Hindi na siya natatakot sa pangil nito. Bagkus, nakikiliti pa siya. Magtuturo na ako sa isang universidad. Pukaw ni Javier sa kanya para kunin ang kanyang atensyon. Agad-agad?
Nag-iwas ito ng tingin bago ay pinagkumpisa lang ginawa. May dalawang kakayahan ng isang vampira na gumagana lang sa mga tao. Hipnotismo at kompulsyon. Direkta ang paggamit ng hipnotismo. Titingin sa mata, gagamitan ng mahika, at sasabihin ang nais gawin. Pagkatapos gawin ang utos, makakaramdam na matinding pagkahilo ang biktima. Napayakap si Amaya sa sarili. Tumingin siya sa paligid bago tumango. Ano naman ang kompulsyon? Pagmamanipula sa nararamdaman ng isang tao. Papakinggan ko ang tibok ng puso nila at iaangat ang emosyon na nais kong bigyan nila ng pansin. Gaya nung mag-apply ako sa universidad, habang ini-interview ako ng babae, wala siyang ibang maramdaman kundi tuwa at kilig. Hindi madaling mapansin ng mga tao at ang madalas na sinasabi nila, mapapansin mo na lang na tila may humaplos sa iyong puso. Naibuka ni Amaya ang kanyang bibig. Kinamitan mo ako ng kompulsyon nung mag-usap tayo dati, no? Bakit? Nakaramdam ka ba ng tuwa at kilig? Nakangising tanong ni Javier. Hinampas niya ito sa balikat, sabay palatak. So, totoo nga. Hindi. Noong una tayo magkita, hindi pa ako sigurado kung ano ka. Ginamitan ko kayo ng kompulsyon ng kaibigan mo, subalit di gumagana sa'yo. Saka ko lang napagtanto na tama ang aking sapantaha. Binalikan ni Amaya ang alaala at halos papairap na maalala kung anong ginawa ng lokong ito sa kanyang kaibigan. Huwag ka na magalit, Amaya. Hindi nakakapinsala sa katawan ng kompulsyon. Isa yon sa mga abilidad namin mga vampira upang makasabay sa panahon, makahanap ng trabaho at matutuluyan. Ang kondisyon, dapat, di ba may positibong nararamdaman ng isang tao sa inyo? Kahit katiting lang? Tapos, pwede nyo nang imanipula yon para isipin nilang yun ang mahalaga at dapat kayong pagkatiwalaan. Oh, hindi gumagana yun sa labanan. Walang kahit anong bagay na positibo sa amin. Ayon sa miyembro ng hukom. Sumandal si Amaya sa silya at tumango. Naintindihan ko. Umayos ng tayo si Javier at lumapit sa kanya. Lumuhod ito para matignan siya sa mata. Tumahimik ang paligid. Unti-unting kumalat ang pulas sa balintataw ng binata. Inangkin maging puting parte sa mata nito. Halikan mo ako, Amaya. Sabi ni Javier sa kanyang isipan. Tinampal niya ang noo nito. Totoo bang gumagana yan? Parang malaking bulb pang Christmas lights yung mata mo eh. Ganyan-ganyan ang kulay. Pang-iinis niya sa lalaki. Mabilis nitong inangkin ang kanyang labi. Naubusan ng sasabihin si Amaya. Lalo pat idinaan nito ang pangil sa kanya nakabukas na bibig. Nanghihimok o baka naman nag-aabang sa kanyang pag-oo. Hindi gagana sa iyo ang hipnotismo o kompulsyon mula sa akin, Amor. Gaya na lang kung paano hindi ko pwedeng gamitin yung sa aking sarili. Karugtong kita, Amaya. Yumuko siya at pinaglaruan ng pangil ng binata. Matutulis, mahahaba. Pero alam niyo kung paano sila hawakan. Naging habit niya na ring obserbahan ito. Kapag nahanap mo ang mga kapatid mo, anong plano? Gusto ko lang masigurong ayos lang sila. Responsibilidad ko si Santiago at Lorenzo. Tutulungan kitang hanapin sila. Marami nakapagsabi sa akin na swerte raw ako. Gusto ko mapabilis ang paghahanap mo. Nag-aalala ako na baka mapano ka. Hindi nakapagsalita ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa kanyang mga mata. Tila ba kuryoso kung saan nagmula ang kinang sa mga ito. Hinila ni Amaya ang braso ni Javier at pinaupo ito sa kanyang tabi. 2 araw na nung huli kang uminom ng dugo. Itinabi niya ang mahabang buhok. Lumantad ang makinis na balat sa pagitan ng leeg at balikat ng babae. Tanging ang 2 marka. Nang pulang nun na lang kakaiba. Ito ang iniwang simbolo ni Javier mula pa noong unang araw na kagatin siya nito. Nabalot ng ligaya ang kanyang sistema. Nang ibaon ng lalaki ang pangil sa kanyang balikat. Dala pa ng biro ni Javier. Hindi niya maiwasang humalakhak. Mapayapa ang bawat umaga sa syudad. Nakakapanibago man para kay Javier. Mabilis siyang nasanay sa kisap matang paglipas ng mga araw. Ang pinaka nagustuhan niya ay ang paglubog ng liwanag,
kung saan naghahanda ng matulog si Amaya. Maliligo ito pagkagaling sa trabaho habang siya'y nagluluto. Magpapahid ng lotion na siyang paborito niya at kakain ng dalaga ng dinner pagkatapos. Nariyan ang ilusyon na para bang isa lamang siyang normal na tao. Hanggang sa ipakita ni Amaya ang makinis na liig, saka naman niya lalasapin ang sariling hapunan. Magkukunwari siyang tulog, kahit pa ang totoo. Pinakikinggan niya lang ang pintig ng puso ng kabiyak. Ang kanyang nutrisyon, nagmumula sa pagiging healthy ng babae kaya hindi niya ito inaabala. Kusa siyang napabangon nung makarinig ng ingay mula sa labas. May impit na tili mula sa likod ng gusaling kanilang tinitirahan. Sinundan niya ng pagsirit ng likidong pamilyar para kay Javier. Agad niyang nilisan ang kama at binuksan ang bintana. Hindi na siya nag-abalang magsuot ng pang-itaas. Lumukso siya pababa matapos masigurong naisara ang dinaanan. Pagkalapag sa lupa, pinakinggan niyang maigi ang paligid. Sino nandyan? Senyor. Bati ng isang lalaki. Magandang gabi. Professor Toledo, ba't kayo na parito? Naamoy niya ang masangsang na dugo mula sa kamay nito. At agad na napagtantong nang huhuli ng daga ang lalaki upang mabusog. Ito ang tumulong sa kanya na makapasok sa universidad. Naghanap ito ng paraan para makontak niya si Santiago at Lorenzo. Dito ka nga nakatira. Buong gabi kitang pinaghahanap. Gusto lang kitang balaan, senyor. May abusadong vampira na nagkakalat sa syudad. Posibleng maging mainit na naman tayo sa mata ng mga mortal. Halos magdugtong ang kilay ni Javier dahil sa narinig. May ganun pa rin sa panahon ngayon? Hindi lahat ipinalad na magkaroon na maayos sa pag-iisip. Alam mo naman may mga vampira talagang likas na halimaw sa gawi. Iinom ng dugo. Walang iiwan kahit isang patak. Bahala ng maturing ng suga pa. Hindi lang matulog ng gutom. Kahit sinong vampira pwedeng maturing ang abusado. Wala silang tatak sa katawan. O kahit anong pagkakakilanlan. Pwedeng ikaw mismo mapagbintangan. Hindi maintindihan ni Javier kung bakit tila ba walang pake ang propesor na ito sa sitwasyon. Sa panahong kinagisnan niya, maparatangan pa lang bilang abusadong vampira, pwede na silang patayin para lang mapanatili ang kaayusan sa pagitan ng tao at vampira. Senyor, relax. Iba na ang panahon ngayon. Hindi naniniwala ang mga tao sa vampira. Hahanap sila ng siyentipikong paliwanag para sa mga biktima. Basta huwag kang pag-alagala sa gabi. At kapag natimbrihan kang malapit sa isang crime scene, paghihinalaan ka ng mga pulis. Iba na ang henerasyon na hukom ngayon. Napahawak na lamang si Javier sa sentido. Sige, sa susunod wag mo na akong tawaging senyor. Nauna kang isilang sa akin, senyor. Kung pinili ko mabuhay sa dugo ng tao, kaysa sa mga dagang to, siguro mas maayos pa sana akong tignan ngayon. Tuluyan ang sumakit ang kanyang ulo sa narinig. May rason kung ba't hanggang ngayon, na kaya ng lahi natin magtagal. May plano ang mundo para sa atin. May lugar tayo sa lipunan. At hindi natin kailangan manakit ng tao para mabuhay. Nananaginip ka ng gising, senyor. Walang mortal na makikihalubilo sa atin. Lalo naman kapag hininga natin sila ng dugo. Kung hindi sa pilitan mangangatok tayo sa mga ospital para sa donasyon. Rinig niya ang panghahamak sa boses ng matanda. Pero hindi niya na ito pinansin. Bagkos nakuha pa ni Javier ng umiti ng payak. Toledo, nahanap ko na ang aking karugtong. Ang itinakda ng mundo para sa akin. Hindi siya alamat. Lalong hindi ko rin siya pinilit. Pinagkalooban ako. Kaya hindi rin malayong may kapares ka na naghihintay sa iyong pagdating. Bumakas ang inggit sa mukha ng lalaki. Hinanggap ka niya't lahat. Oo, hindi ko kailangan maging bayolente. Ngayon, kung magpapadala ka sa iniisip mo't nakasakit ka ng tao, posibleng ayawan ka ng babaeng nakatakda para sa'yo. Umiling ang matanda pero baka sa mata nito ang pag-asa. Pinagpala kang magising, senyor. Kaya ka ba natataranta? Dahil baka isa sa mga kapatid mo ang abusadong yun? Tumango si Javier. Nagiging baliw ang isang vampira kapag labis-labis na ang gutom. Matagal kaming humimlay sa maratan. At wala ako para gabayan sila. Sisikapin kong hanapin ang records ng mga Manrique de Lara nitong mga nagdaang taon. Kapalit niyon, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo pagdating sa itinakdang karugtong.
Bukas na bukas. Natutulog si Amaya. Baka magising siya at hanapin ako. Paalam niya bago lumundag sa hagdan pagapang na umakyat. Batid ni Javier kung gaano siya kaswerte. Para sa isang vampira na lumaki sa gulong laban sa mortal, ang gusto niya lamang ay payapang tahanan. Aanhin ang napakahabang buhay. Kung lahat ng panahong ito, igugugol sa pagtatago. Si Amaya, ang simbolo ng may saysay na pagtitiis. Binalikan niya ang babae sa higaan at niyakap ito ng mahigpit. May balita sa mga kapatid mo? Tanong nito. Saglit siyang natigilan. Wala. Pero may baliw na vampirang pakalat-kalat sa paligid at nambibiktima ng mga tao. Binalaan ako na huwag maging kampante. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Javier. Sana nga, Amaya. Hinalikan siya nito sa dibdib sabay ngiti. Pagdadasal kita. Iniwas niya ang tingin. Nakatanggap na siya na magkabila ang mura noon, pero hindi pa katulad nitong kabaitang pinapakita ni Amaya. Gusto niyang pangalagaan ang kanilang relasyon at sisikapin niyang panatilihing balanse ang lahat. Hindi na binigyang pansin ni Javier ang balita tungkol sa abusadong vampira. Nung lumipas ang ilan pang araw, dumating na kasi ang tawag ni Lorenzo at nalaman niyang ligtas ito sa ibang bansa. Javier, I'm sorry. Alam kong usapan natin hanggang syudad lang dapat, habang naghihintay. Damn, the city life was fun. Ano pa kaya ang buhay abroad? Nawala sa isip ko. Paghingi nito ng depensa. Buti naman. At naalala mo pa akong tawagan. Nasa na isa mo pang kuya? Gising na rin si Santi, di ba? I don't know. Ako ang unang bumangon. I look at you. And then Santi, tapos umalis na ako agad. Loko ka talaga. Kailan ka uuwi? Saka na kapag natapos ko na itong degreeng tinitake ko. Kasama ko nga pala si Soledad. Napahilamos ng palad si Javier. Of course. Naghahanap ka pa ng kakampi. Naaalala niya ang dalagang si Soledad. Anak ito ng isa sa mga tauhan nilang vampira noon na malakas pa ang kapangyarihan ng pamilya Manrique de Lara. Oh, come on. Kung sabay tayo nagising, hindi mo makikilala si Amaya. Fine. You're forgiven. Pero kailangan tulungan mo akong mahanap si Santiago. Hindi ko matunto na isa mo pang kapatid. Oh, sige. Ikamusta mo ako kay Amaya. Uuwi ako agad pagkatapos ito. Itatatag ulit natin ang bahay. Magpaparehistro tayo sa konseho. Gawin natin yan. Ibinaba ni Javier ang tawag at sumulyap sa pinto. Kauuwi lang ni Amaya. Nagtatanggal ito ng sapatos sa pintuan at tumingin sa kanya. Lalabas ka ba mamaya, Javier? Oo, susubukan kong pumunta sa East Coast. Papakiramdaman ko kung nasa malapit ba si Santi. Samahan na kaya kita? Wag na, gabi na't baka mapuyat ka lang. Nagluto ako ng hapunan mo. Hihintayin kita makatulog bago ako aalis para kahit papaano kampante ka. Niyakap siya ni Amaya. Sige, kasama mo ba si Prof. Toledo? Hindi. Nagbabakasyon siya sa malayo. Hinahanap ang kanyang kaisa. Naimpluwensyahan mo talaga siyang mga ibang syudad, ha? Walang mawawala kung susubukan niya. Hindi lahat ay pinalad na maging gaya ko. Di ba't dinayo mo ako sa Maratan? Hinampas siya nito sa dibdib. Ewan ko sa'yo. Nakangiti niyang sinundan ng kabiyak. Una itong kumain bago siya naman ang binusog ng dalisay nitong dugo. Nung mahimbing na ang tulog ni Amaya, umalis siya sa higaan at naghanda sa gagawing paghahanap. Pumikit siya at pinakaramdaman ng paligid. Walang banta sa malapit. Humalik siya sa labi ng babae. Ibinulong niya ang pagpapaalam bago naglaho sa dilim. 2 oras na naghanap si Javier bago siya sinalubong ng isang problema. Narinig niya ang paglagutok ng buto sa isang eskinita. Sinilip niya ang maliit na espasyo. Sakto namang humagibis papalayo ang pamilyar na lansa ng dugo sa hangin. Nakatakas ang vampirang salarin. Pumasok si Javier at sinubukang tingnan ang sitwasyon. Baka nakaligtas pa ang biktima o di naman kaya, masabi pa nito kung sino suspect. May tipikal na amoy ang isang abusadong vampira. Ang madumi nilang laway ang nag-iiwan ng bulok na lansa sa hangin. Kalunos-lunos ang sinapit ng biktima. Natuyo ito at nakanganga ang bibig.
Malapit niya na makadaupang palad ang salarin. Kung sinundan niya ito, baka posibleng napuksa niya pa yun agad. Itaas ang kamay. Namilog ang mga mata ni Javier. Hindi niya man lang narinig ang paglapit ng isang estranghero. Nauna pa niya itong sigawan sabay padapo ng latigong may tinik. Sinubukan niya umiwas, subalit nadaplisan pa rin ang kanyang balikat. Lumabas ang kanyang pangil bilang reaksyon sa natamong sugat. Isang ang vampira. Bilis! Palibutan niyo! Ngayon lang tayo nakahuli na isang buhay na halimaw. Naaninag ni Javier ang pamilyar na simbolo sa suot nilang jacket. Agad ng lisik ang kanyang mga mata. Tinutugi siya ng miyembro ng mga hukom. Ano, naalala mo ba to? Kami lang naman ang sunod na henerasyon sa magigiting na mga taong pumatay sa mga ninuno mo. Baka nga tatay ko pang tumuhog sa puso ng nanay mo eh. Nainis ka? Wala kang magagawa. Gusto mo lumaban ha? Pangungutya ng isa pang lalaki. Ikinuyom ni Javier ang palad at ibinalik sa dati ang itsura. Hindi gagana sa mga ito ang kumpulsyon o hepnotismo. Tiyak na may pangontra sila. Sinubukan niya ibaba ang pride at makiusap alang-alang kay Amaya. Kapag napano siya at maapektuhan din ito. Nagkakamali kayo na hinala. Hindi ako ang abusadong hinahanap niyo. Nahanap ko na ang aking kabiyak. Hindi ko kailangan manakit na ibang tao. Hindi ko rin kakayaning lumunok ng dugo ng iba. Ipapakita ko sa inyo. Ipinaliwanag niya ang nangyari kanina, pero pinagtawanan lamang siya ng mga ito. Hindi mo kami maluloko. Alam namin ang lahat tungkol sa inyong mga halimaw. Kung ayaw mo sumama, pues sapilitan ka namin dadalhin. Eric, hatawin mo pa. Sumunod ang 5 kasama nito at magkabilaan siyang sinunggaban ng suntok at sipa. May gamit na bakal ang kamautswelas ng kalaban, kung kaya't nanghihina siya sa sunod-sunod na atake ng mga ito. Napahawak si Javier sa dibdib na sumasakit. Bagamat walang pintig doon, para siyang pinipilipit. Tabi! Nanlaban siya at bilang kapalit nakatanggap siya ng hiwas sa pisngi. Napayuko si Javier. Nabingis siya sa ingay. Inakala niyang baka dito na siya magtatapos. Hindi niya inaasahan na may nagmamanman na palang hukom sa abusadong vampira at dahil siya nakita sa pinangyarihan, siya agad ang napagbintangan. Lumipas man na maraming dekada na ulit pa rin ang kinatatakutan niya noon. Javier! Sigaw ng isang pamilyar na tinig. Nagmulat siya at nakita ang nakasisilaw na liwanag mula sa katawan ng kanyang pinakamamahal na si Amaya. Napaluhod siya sa harapan nito. Amaya, isa kang engkantada. Hindi siya nito pinansin at mas piniling iangat sa area mga taong nagpasakit sa kanya kanina. Ibabalik ko sa inyo ang bawat sugat na iniwan niya sa aking pinakamamahal. Engkantada, anong ugnayan mo sa vampirang ito? Ba't mo siya pinoprotektahan? Ipinagbabawal na makipagrelasyon ng isang kantari sa halimaw. Nagaya niyang vampira. Kantari, ang tawag sa mga engkantadang nagmula sa hiwaga ng lupa. Ang mahikang gamit. Kung ganon, hindi siya nagkamali. Espesyal nga si Amaya. Ipinilig ni Javier ang ulo at nakahinga ng maluwag. Amaya, nasa malapit si Santiago. Naramdaman niya ang muntikan kong pagpanaw kanina. Halika rito, hayaan mo na sila. Muntikang pagpanaw? Tuluyang lumandas ang luha sa pisngi ni Amaya. Pinilipit ito ang leeg ng mga lalaki gamit ang mahika. Kung ganon, wala akong palalayain kahit isa sa kanila. Ginamit ni Javier ang lakas para agad na maghilom ang sugat. Pero dala ng modernong sandata na gamit na hukom, hindi kinaya ng kanyang kakayahan ang malalalim na hiwa. Ilang segundo pa'y lumitaw na ang anino sa bukanan ng eskinita. Dala ng liwanag ni Amaya. Nabigyan mukha ang nag-aalalang mukha ni Santiago. Lumuhod ito sa kanyang tabi. Nakaramdam ako ng kalabit sa aking dibdib. Na paano ka? Tanong nito bago nagangat ang tingin kay Amaya. Bakit? May engkantada rito. Sino may gawa sa'yo nito? Iniisip na hukom na ako ang abusadong vampira na nagkakalat sa syudad. Nahanap ko na nakatakda para sa akin, Santi. Hindi ako kriminal. Naglabas ng telepono ang kanyang kapatid. Siya ba ang karugtong ng buhay mo? Pantukoy nito kay Amaya. Proud siyang umiti. Isa siyang kandari. Tumango ito bago nagtipa ng numero sa phone para tawagan.
Clara, nagising na ang kapatid ko. Kailangan ko ng kontak sa konseho. May mga kutong nakawala at hinaharas nila ngayon si Javier. Hindi pinakawala ni Amaya ang lalaki at nanatiling galit ang mga mata nito. Itinabi naman ni Santiago ang telepono. Pasensya ka na. Kung di ko naramdaman ang kalabit na yun kanina pa. Hindi pa sana kita maalala. Sinubukan kong pakaramdaman kung sino sa inyo ni Lorenzo ang nasa malapit. At natagpuan kita. Matagal ka nang hinahanap ng kapatid mo, Santiago. Pasensya na. Wala akong idea kung kailan magigising ang kuya ko. Ang totoo niyan, 10 taon na akong gising. Hindi ko naman kaya maghintay sa bundok. Araw-araw. Sa napakahabang panahon ng walang seguridad na magigising siya agad. Patawad. Ayos lang, Santi. Magpunta na tayo ng konseho para agad matanggal ang paratang sa akin. Sinundo sila ng babae lang nagngangalang Clara. Nilinisan nito ang pinangyarihan at maging ang mga CCTV sa malapit. Sinira gamit ang mahika. Lula ng malaking van. Bumiyahe sila sa kagubatan hanggang sa marating ang isang malaking establishmento. Tinanggap sila ng ilang armadong kalalakihan. Lahat sila'y mataas ng respeto kay Amaya at Clara bilang engkantada at babaylan. Kina Javier at Santi, malamig ang trato nila. Ano ang ginagawa ng isang kantari dito sa bulwagan? Ngayon 10 oras ng gabi? Bungad ng isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng pang sinaunang damit at may balbas na umaabot hanggang bewang. Ipinaliwanag nila ang nangyari. Laking gulat nila nung tumawa ang matanda bilang tugon. Kung ganun, tanggalin mo ang mga armas, Sandro. Ikaw naman, Javier. Huwag kang gumamit ng mahika o kahit ano. Magtuos kayo. Bilang muntik ka nang mamatay kanina sa kamay ni Sandro, ikaw ang unang sumugod. Gusto ko linawin na hindi ako abusadong vampira. Ayaw kong kilalanin bilang desconocidos at patanggal sa aming pamilya, senyor. Nakikita ng lahat yun. Wala ka ng kahit isang sintomas na isang baliw na vampira. Hindi tatanggalin ang pagkakakilanlan mo. Ayaw mo bang gumanti? Ipaglaban mo ang dangal sa harap ng iyong kabiyak. Tinanggal ni Javier ang suot na damit at naghanda sa sago pa ang mangyayari. Kung ganun, hinahamon ko si Sandro. Ang pasimuno sa mga umatake sa akin kanina. Halos di naman makalunok si Amaya habang tinitignan ng kabiyak. Pinanood niya ito habang mano-manong nakikipaglaban. Wala siyang ibang maramdaman kundi saya. Maning-mani para kay Javier na ipahiya ang katunggali. Labis-labis ang takot na naramdaman niya. Hindi niya alam kung paano pero nung nasa bingit na ng kamatayan si Javier, pinakiramdaman niya ang kinaroroonan nito at ibinuhos ang lahat ng focus. Hindi niya inaasahang lilitaw siya sa eskinitang yon. Binalot na kakaibang liwanag. May mahika si Amaya na kayang manakit ng iba at makatulong sa kalikasan. Umigting ang kagustuhan niyang makilala pa ang mundo ng hiwaga. Ang isang abusadong vampira, tatanggalan ng pagkakakilanlan. Kapag wala ng pangalan, desconocidos na ang tawag sa kanila. Ibig sabihin, lahat ng ibang nilalang pwede silang patayin at walang hostisyang magaganap. Pagbabahagi ng babaeng nagngangalang Clara. Nakarinig ng sigaw si Amaya, kaya bumaling sa gitna ang kanyang paningin. Pinapaulan na ni Javier ng suntok si Sandro. Walang laban ng lalaki kapag wala rin ang armas nito. Lahat ng lakas ay nakabase lang sa pangiinis at pagmumura. Agad na sinalubong ni Amaya ang kabiyak matapos ang gulo. Gumamit siya ng mahika para agad maghilom ang bawat sugat ni Javier. May iba pa masakit sa'yo, mahal? Wala na. Ang totoo, tila mas lumakas ako dahil sa'yo, Amaya. Magiliw siya nitong hinalikan, kaya ako mawala ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Tapos na ito sa wakas. Kailangan niyong matunto ng abusadong vampira na yan. Komento na matanda sa harapan. Ayaw niyo naman siguro na masira ang kapayapaang nahanap niyo sa syudad na ito. Opo, Pinuno. Sagot ni Clara. Sabay silang lumabas at sumakay sa kotse ng babaylan. Salamat sa pagkupkup mo kay Santi, Clara. Wala nga naman, obligasyon ko na yung kapatid mo. Malamig ang tingin ni Santiago sa babaeng nagmamaneho. Umirap ito bago bumaling sa labas.
Naramdaman ni Amaya ang tensyon kaya kinalabit niyang kabiyak. Pasimple namang umiling si Javier kaya pinigilan niya ang kuryosidad. Noong makarating sila sa apartment, agad siyang binuhat ni Javier. Humarurot paalis ang sasakyan, kaya naiwan silang nakaharap sa papasikat na araw. Hindi ako makapaniwala. Isang espesyal na kantari ang itinadhana para sa akin. Kulang ang pagluhod bilang pagbati sa iyo, Amaya. Hinalikan niya ito at ngumiti. Isa ka namang responsable at napakabait na vampira, kaya mahal na mahal kita. Hindi magbabago yon. Inalala niya si Santiago at Lara, na mukhang ayaw man lang magkatinginan kanina at halos mapangiwi pa. Ano kaya meron sa dalawang yon? Sana magkabati na sila. Gusto niya na masaya ang lahat. Sa pagitan ni Amaya at Javier, tila gahibla ng buhok ang agwat ng buhay sa kamatayan. Hinding-hindi sila mahihiwalay sa isa't isa. Poprotektahan nila ang pag-iibigan. Hamakin man ng iba, hindi naman nila kayang sukatin ng lalim. Nagsimula sa hiwaga, nagpatuloy sa matamis na halik, at magwawakas sa isang payapang sandali. The end.